ug masabtan nato. Basahon nako mingon. Antiquities of the Jews, Book 12:1. Now when Alexander, king of Macedon, had put an end to the dominion of the Persians and had settled affairs in Judea after the before-mentioned manner, he died. And as his government was divided among many, Antigonus obtained Asia, Seleucus, Babylon, and of the other nations which were there, so apil ang Syria. Lysimachus governed the Hellespont. Si Lysimachus daw ng gobyerno sa Hellespont. Cassander possessed Macedonia, as did Ptolemy, the son of Lagos, seized upon Egypt. So makita na niyo mga kaigsunan ko ang pag-divide sa iyang kingdom, sa iyang mga nagkalain-lain nga mga officials, mga kings. Muadto ta sa verse 246 sa book ni Josephus. 246, book number 12, Antiquities of the Jews. Ug mao ni mohatod nato sa kasaysayan sa panghitabo. Atong basahon. King Antiochus, returning out of Egypt for fear of the Romans, made an expedition against the city of Jerusalem. And when he was there, in the 143rd year of the kingdom of Seleucids, mga Seleucus, mga 143 na nga paghari sa mga Seleucus, he took the city without fighting. What city? Jerusalem. Those of his own party opening the gates to him. Versikulo 247. When he had gotten possession of Jerusalem, he slew many of the opposite party. And when he had plundered it of a great deal of money, he returned to Antioch. Iyahang sulungon unta ang Egypt, unya daghan na siya napatay, kay iyang ilugon ang kingdom sa mga Ptolemy, kalit man lang nangabot ang mga sundalo sa Romano, niliko siya dito sa Jerusalem ug unya. Wa nay away-away. Walay resistance. Iyang giilog ang syudad. Ug unya ang musukol niya patyon. Ug ang nahitabo iyang gikawat ang mga treasures, mga salapi nga kung imuhang tan-awon ang Book of Maccabees, kung gusto ninyong makitaan ang corresponding record, basahan ninyo ang Book of Maccabees, chapter 1 and chapter 2. Book na Maccabees 1, chapter 1 and 2. Dito niyo makita ang kasaysayan sa panghitabo. Detalyado kaayo. Atong padayunon sa pagbasa. Now it came to pass after 2 years, human niya gikawat ang bahandi, nibalik siya sa Antioch, Syria. Mabitaw nang nay Antioch, no? Unsa din ang Antioch? Ngalan Antiochus na. No? Yan ay uban niyo nga. Unsa man imuhang gibasa diha, wala naman na sa Biblia. Yang anong basa man kag Antioch di sa Biblia? Ba? Kinsa na si Antioch? No? Unsa din Antioch? Mao na si Antiochus, di ba? Okay. Pero kamo kung mo reject mo knowledge, wala mi kuan ana, wala mi inclination diha. Kay ako hungry kog knowledge. No? Ang kahibalo para sa kuha, valuable kay na siya. Ang information minungdanon kay na sa kuha. No, dapat makabalo ta og what and why you believe. Ngano og kinsa
or unsa ang imong gituuhan. Iyang gikawat ang mga bahandi sa treasure sa temple ug niubalik siya didto sa Antioch, Syria. Okay? Verse 248, atong pagabasahon. Now it came to pass after 2 years, in the 145th year, on the 25th day of the month, which is by us called Keslu, and by the Macedonians Apelaius, in the 153rd Olympiad, that the king came up to Jerusalem and pretending peace, and he got possession of the city by treachery. Mibalik siya human sa 2 ka tuig ug unya sa 2 ka tuig nagpakaron ingnon siya ba nga amigo unya pistriti ha magpirmahay ta nga amigo na ta, dili na kumuaway ninyo, dili ako manghilabot ninyo. So doon na sila pistriti nga gipirmahan. Padayon na nato 249. At which time he spared not so much as those who admitted him into it, on account of the riches that lay in the temple, but led by his covetous inclination. For he saw there was in it a great deal of gold and many ornaments that had been dedicated to it of very great value. And in order to plunder its wealth, he ventured to break the league he had made. Human sa iyang nakita nga daghana ba daing kwarta, daghana ba daing gold dito sa temple, no? Mga mahalong mga vessels, mga bulawan, salapi, uban pa, pagkadaghang mga mamahalong gamit. Doon na siya'y kaibog sa mga bahandi o may hinungdan nga iyahang gibreak ang iyahang treaty. Kadtong pakaruning nun niya nga, amigo na ta, magpirmahay ta nga ako di ko manghilabot ninyo, no? Amigo na ta, malinawon, mo na nga tungod sa iyang kaibog sa bahandi, iha kining gisupak. Padayon na to basa mga kaigsuunan ko, ang 250, no? 250. So he left the temple bare and took away the golden lampstands. Unsa man ang lampstands? Kanang lampstands, mao nang Exodus 25. Gitranslate siya sa King James o golden candlestick. In Hebrew, that is menorah. Dili man gyud tama ng candlestick ba kay nagpromote og kandila. Menorah na siya sa Hebrew. Ang menorah, bulawan na siya nga pagkabuhat niya dunay unom ka sanga, no? Tulo-tulo kada side, unya 7 ka golden bowl na sa tumoy, ug ang golden bowl butangan og oil, unya dagkutan musiga. Mao na siya ang naghatag og danag og kahayag didto sa sacred place sa temple. No? Mao na siya ba ang gipasiga og continual, walay paghunong-hunong. So gikawat ni, no? Gikawat ni Antiochus Epiphanes. Padayon no nato. And the golden altar of incense. Primero niyang gikaibgan ang menorah, lampstand. Sunod na pod ang golden altar of incense. And then, ikatulo, table of showbread. Nga naman, kay ang table of showbread, mga kaigsuunan ko, gwapo kaay ng paghahimo. No? Doon ay mga crown of precious stone sa mga kilid niya. In fact, sa dihang gitranslate ang Greek Septuagint, si Ptolemy, nagregalo na siya og lamesa pod nga daghan kaayong mga mamahalong bato, no, sa iyahang mga kilid-kilid. Tungod kay nakita niya ang table of showbread nga elegante kaayo nga pagkatrabaho ba.
Gikawat na niya.